got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the wall. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Daphne Glenay Pilayo, mag-aaral sa Buluan National High School, Grade 9 Tactful. At ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa konsepto ng demand. Ngayon, pag-uusapan naman natin ang konsepto ng demand. Ang layunin o objective natin sa aralin na ito ay naibigyang kahulugan ang konsepto ng demand at nailalapat ito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng tao. Nakakagawa ng demand schedule at demand curve gamit ang demand function. Ano nga ba ang demand? Ang demand ay ang dami ng produkto o serbisyo na nais at kayang bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Dumako naman tayo sa batas ng demand. Kapag ang presyo ay tumataas, bumababa ang demand. Kapag bumababa ang demand, tumataas naman ang presyo. May dalawang konseptong nagpapaliwanag kung bakit inverse o magkasalungat ang ugnayan ng demand at presyo. At ito ay ang substitution effect at income effect. Substitution effect ay isinasaad dito na kung ang presyo ng isang produkto ay tataas, mababawasan ang bilang ng mga mamimili dahil sila ay maghahanap ng panibagong produktong pamalit sa mas murang halaga. Ang income effect naman ay tataas ang kakayahan ng kita ng tao na makabili ng maraming produkto kung mababa ang presyo. Kapag tumaas naman ang presyo ay lumiliit ang kakayahan nitong makabili ng produkto. Ang ugnayan ng presyo at demand ay mapapakita sa tatlong pamamaraan: ang demand schedule, demand function, at demand curve. Ang demand schedule, ito ay isang talahanayang nagpapakita ng dami ng produkto o serbisyong kaya at gustong bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo. Ito naman ang itsura ng demand schedule. Dito nakalagay ang presyo at ang quantity demanded. Paano nga ba kumputin si presyo at quantity demanded? Dito na papasok si demand function. Paano nga ba kunin ang demand function? Pero bago iyan, alamin muna natin kung ano ang demand function. Ito ay ang matematikong pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity demanded. Ito ay maaaring maipakita sa pamamagitan ng equation. Ito ang komputasyon ng demand function. Kapag ang kukunin mo ay ang quantity demanded, ang gagamitin mong formula ay ang QD equals 50 minus 2P. Kapag presyo naman, ang gagamitin mong formula ay P equals A minus QD divide B. Nandito ang mga halimbawa kung paano kunin ang presyo at quantity demanded gamit ang mga formula na aking nabanggit. Halimbawa kung paano kunin ang quantity demanded kung ang presyo ay 6 pesos. So gamitin natin ang formulang QD equals 50 minus 2P. Sunod ang QD equals 50 minus 2. Ang meaning ng P ay presyo, so ilalagay natin ang 6 sa loob ng parenthesis. Ang meaning ng parenthesis ay multiply, so 2 times 6. So QD equals 50 minus 12. 50 minus 12 equals 38, so ang quantity demanded natin ay 38. Halimbawa naman kung ang presyo ang hinahanap. So, ang gagamitin nating formula ay P equals A minus QD divide B. Kung ang QD ay 34, hahanapin natin ang presyo nito. So, P equals A minus QD divide B. Ang A ay magiging 50 at ang QD ay 34. Ang B naman ay magiging 2. So, 50 minus 34 divide 2. 50 minus 34 equals 16. So, 16 divide 2. 16 divide 2 equals 8. So, ang presyo natin ay 8. Ngayon, dumako naman tayo sa demand curve. Ang demand curve ay isang grapikong paglalarawan sa ugnayan ng presyo at quantity demanded o dami ng demand ng produkto o serbisyo. Ito naman ang itsura ng demand curve.
Makikita sa demand curve na ang presyo ay nasa gilid at ang demand ay nasa ibaba. Ipagdudugtong lang natin ng presyo at demand. Katulad ng halimbawa natin kanina na ang demand ay 38 at ang presyo ay 6. Ngayon ay magbibigay ako ng kaunting pasulit upang malaman kung naintindihan nyo ba talaga ang aralin na ito. Panuto, punan ang patlang gamit ang demand function at gumawa ng demand curve. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan ang pasulit na ito. Time's up. Ngayon tingnan natin kung tama ba ang mga sagot nyo. Punto A. Ang quantity demand ng punto A ay 36. Punto B. Ang presyo ng punto B ay 12. Punto C. Ang quantity demanded ng punto C ay 17. Narito ang mga solution at ang demand curve. Tapos na tayo sa pagsusulit. Ngayon dumako naman tayo sa buod ng konsepto ng demand. Ang demand ay ang dami ng produkto o serbisyo na nais at kayang bilhin ng mga mamimili sa iba't ibang presyo sa isang takdang panahon. Ayon sa batas ng demand, ang presyo ay may inverse o magkasalungat na ugnayan ng presyo at quantity demand ng isang produkto. Ang pagbabago sa presyo ng produkto ay nagdudulot ng pagbabago ng dami ng demanded para sa produkto. Ang dalawang konseptong nagpapaliwanag kung bakit inverse o magkasalungat ang ugnayan ng presyo at demand ay ang substitution effect at income effect. Ang ugnayan ng demand at presyo ay maaaring maipapakita sa tatlong pamamaraan: demand schedule, demand curve, at demand function. Magaling! Natapos natin ang aralin na ito. Salamat sa pakikinig at sana may natutunan kayo sa mga naituro ko. Thank you and please subscribe and like.